Sumainyo ang Panginoon. Sumainyo. So, sa unang araw natin ng pag-ordinaryo sa kalagalan ng isang Antong Tawag ay pinagdiriwang din namin ang pag-isahan ng pagbibinyag kay Jesus. Alam na natin, hindi sapagkat may kasalanan sa Jesus, kaya siya ibibigyan. Minsan ay iyong pamangkaya ng ibang mga kapatid natin na hindi naniniwala na si Jesus ay Diyos. Kasi sabi nga siya ay pininyagan. Kaya sabi natin ay ang sabi nila ay si Jesus ay may kasalanan. Hindi ho. Hindi mo dahilan kung bakit pininyagan si Jesus. Si Jesus ay pininyagan ni Juan Bautista upang higit natin pahalagahan ang biyaya ng binyag at higit natin maunawaan ang mga salitang narinig nila sa isang piling pagkatapos na maminyagan si Jesus ni San Juan Bautista. Ano yung tinig? Ito ang pinakamamahal kong anak na lubos kong kinalulutan. Bahagi ho, nabigaw natin ay isa ho sa mga kontrobersya na sakramento natin yan, sakramento ng binyag. Pero napapabigyan natin higit ito ng pagpapatibay bilang mga mananampalatayang Kristiyanong Katoliko. At higit sa lahat sa yung dignidad na ipinagkaloob ng Diyos sa atin sa biyaya ng sakramento ng binyag. Kaya nga, nawa ay ito yung maging bahagi ng ating pagdinilay sa araw na ito. So si Jesus ay pininyagan sa Ilog Jordano. Saan ba yung Ilog Jordano? Sabi nga po natin, yung Israel, State of Israel, yung dating bahagi rin ng State of Israel, yung tawagin natin ay Southern Kingdom, ngayon ay State of Palestine. So, dito, yan ang Ilog Jordan. And then, dito, Jordan. Kaya bahagi yun. Kaya ang nagdiliway, ang tawag natin, boundary line ng State of Jordan and State of Israel ay yung Ilog Jordan. Bahagi ko na nakita natin. Kaya lang sabi nga namin, ito sa unahan ay galing mula sa Israel, papunta doon sa Jordan. Pero yun, doon pininyagan sa Jesus. Sinabihan sa kanya si Juan Bautista. At tulad na yung pinahayag ko natin, hindi para alisin ang kanyang kasalanan. Ngunit higit natin mapahalagaan na alin yung biyaya ng pagiging anak ng Diyos ay nagkaroon ng kaganapan higit sa lahat kawalan mula kay Jesus. Siya ang pinakamamahal na anak ng Ama. Pero gawa ng biyaya ng binyag, naging kabahagi tayo na nabanggit na biyaya na tayo ay naging mga kampo na anak ng Diyos. Bahagi yun na huwag natin kalimutan. Tayo mga inampon na anak ng Diyos. Gawa nino, gawa ni Jesus. Kaya sana po, mabigyan natin ng pagpapahalaga.
Bakit? Ano ang tulog na Jesus? Kanina sa kanina ako may ako kinasal. Taga-Sumin. At sabi ko ba, ito ay kasal ng mga binyaga. Kasi kasal Katoliko, kasal sa loob ng simbahan. At nangis sila magsawa sa biyaya ng pananampalataya. Kasi maraming kasal. May kasal sa West, may kasal sa Mayo, may kasal sa Bali. Pero nangis sila higit ng pakilabatan yung biyaya ng pagliligtas ng Diyos sa pamamagitan ng pagbubuo ng buhay may asawa at pagtataguyod ng buhay pamilya. At ano na sa buhay na ba? Buhay na rin langit. Langit. Ginawa ko ng kalimutan na nawa ang pinagkabalon ng Diyos sa ating ay langit. At bahagi yun ng pagkilos na kung saan higit natin pahalagaan natin. Kalimutan sinasabi ko, ba't ka nagpapakabuti? Ba't ka umiiwas sa masama? Kumisan ang sagot natin para mapunta sa langit. Tama naman. Chronologically. Kasi nandito pa tayo sa lupa. Pero baka makalimutan natin kapag sinabi natin para mapunta sa langit. Ang hindi, sinasabi natin, hindi pa tayo mga tagalangit. Kasi papunta pa lang tayo sa langit. Kaya mas gusto ko yung sagot na kaya tayo nagpapakabuti, gawa tayo umiiwas sa masamang bakit, gawain ito ng mga tagalangit. At kailan tayo naging tagalangit? Nung tayo ay pininyagan. Nakatulad na Jesus, tayo ay naging mga pinakamamahal na anak ng Diyos. Sana ma-amplify natin yun. Kaya nga kumisan, sana kapag ang araw na dito, kapag ang kapapinang araw na dito, iniingkalis na natin magpamilya sa loob ng misa. Bahagi ho, para makita natin sabi ko natin, makita natin yung karangalan ng pagiging anak ng Diyos. Hindi ka na naging anak ng Diyos sa sarili mo lamang. Kaya hindi nalagay ako particular. So parang wala within the diocese na bibigyan sa loob ng misa. Bakit? Parang maramdaman natin, bago isa natin. Kinakita, ikagalap natin na tayo nilaging anak ng Diyos. Bilang isang komunidad, although sabi nga natin, medyo magtatagal ng konti yung pagdiriwang ng misa. Pero konti lang yun. Kasi yung profession of faith, yun na rin yung ating pananampalataya. Kaya po yung tinatanong sa linya, yun yung ating pananampalataya. Napunta kasi, we proclaim every Sunday. At mamaya, i-proclaim din natin kasi testimony ng pagkakinan ng ating Panginoon sa Kristo. Kapag dinadasal natin yung sumasampalataya, it is also the same. Yung tinatanong sa binyan, sumasampalataya ka ba sa Diyos Ama? Naninikaw ng langit at lupa, sumasampalataya ka ba kay Yesu Kristo? Yung isang anak ng Diyos, sumasampalataya ka ba sa Espiritu Santo sa banal simbahan Katolika? In question form lang. Pero it is the same. Proclamation of faith. Yun yung pinaproclaim natin. Yun ang sinasampalatayanan natin. Bahagi yun na wag natin kalimutan. Alam nyo, sabi ko isa sa mga maraming viewers ko sa TikTok kapag may binyag. Kalimutan mo ng viewers ko sa TikTok, 100, 200. Pero kapag may
post ako na tungkol sa binyag, thousands. Thousands. Kasi palaging kino-comment ng ibang mga sekta. Bakit? Kasi yung sabi nila, bata pa lang yan. Ba't yung binibinyagan bata pa lang yan? Ang kailangan na yung pananampalataya ng alipha. Sabat na yung pananampalataya ng mga ninyong Manila. Mga magulang, lalo na. Kinakailangan yung pananampalataya. Kasi alam natin, sabi nga ni Jesus ay, hayaan ninyong lumapit sa akin ng mga bata. Sabagat nasa kanila yung paghahari ng Diyos. It is, kung tawagin natin, kaakibat na ng pagiging bata ang pagpili sa Diyos. Kaya kung isa natin inaiwan ng Diyos bakit? Kawalan ng katikasan ng ating ulo at yung katikasan ng ating puso. Pero sigurado, pag hindi bata, pipiliin niya na si Jesus. Pero anong daway? Makita naman natin na kinukontrol naman ng bata yung anong daway. Kaya meron tayo sa momento ng upil. Ano ba kalibit ang tanong mo kapag sa biyaya ng binyag? Yung pag-ubuhos ng tubig. Well, si Jesus, nakita natin kung siya yung binigyan natin, niluglog sa tubig. So, immersion ang tawagin natin. Kaya siya ay bilang tanda ng alin na pagbangon mula sa kasalanan. Pero huwag mo natin kalimutan natin, kayo maalala, sabi nga, na kung maalala ninyo, yung paghuhugas ng paa sa mga apostol. Nung sinabi ni Pedro na, Panginoon, ba't mo huhugasan ng paa? Anong sabi ni Jesus? Kaya kayo huhugasan. Bakit? May kaugnayan kayo sa akin. Ano naaalala yung Pedro? Anong sabi ni Pedro? Panginoon, wag lang yung aking paa, ang buong katawan. Anong sabi ni Jesus? Sapat na yung paa. Kasi yun na rin ang sumisimbolo sa buong mong pagkatao. Kapag binuhusan tayo ng tubig sa ating mga ulo, ganun din yan yung ibig sabihin. Bahagi ko yun. Pero yun yung tinatanggap natin. Pwede rin namang immersion, pwede rin namang outpouring, pwede pa rin sprinkling. Iyon yung mga pamamaraan na makita natin ng pagbibinyag. Kaya lang, ninais ang simpahan natin, outpouring yung gamitin natin. Bakit? It will be practically impossible. Pero pwede, maglagay tayo ng swimming pool sa gitna ng altar natin. Pero ng ibang mga altar na may swimming pool sa gitna, kaya lang, kapag walang binyag, nagsasarado. Hindi naman tayo ganun kayaman. Pero ibig sabihin, it's still the same. Binubuhusan tayo para makita yung pagbubukas sa ating mga kasalanan at mga kahinaan at kakulangan. Bahagi ito na nawa, makulawaan natin ng pagkilos sa buhay. Bakit? Kasi ibinigay ng Diyos ang kapangyarihan kay Pedro. Ano sabi kay Pedro? Ang sino mang talian mo sa lupa ay tatalian sa langit. Ang sino mang kalagin mo sa lupa ay kakalagin sa langit. Pero bahagi mo yun, mga katanungan lamang na sana ay nakikita ng iba. Kaya ako binabanggit sa inyo para may paliwanag kasi makakalain ninyo ay walang hindi natin alam kung bakit yun ang ginagawa natin. Ano sabi ng Moses, di ba? Hindi biblikal yan. Hindi. Bahagi mo, hindi yung literal. Pero biblikal. Nanawa makita natin sa pangyayang ng buong kapal. Nalin, ang maunawaan natin hindi sila may alin.
Tayo mga anak ng Diyos. Hanawa, makita natin sa buhay natin sa daigdig na ito natin, yung dangin na dulot ng aming Panginoon sa Kristo. Kaya yun ang huwag namin kalimut dito, ang pinakamamahal kong anak na lubos ko ng kalulutan. Nais ng Diyos na pakinabangan natin ang buhay natin sa daigdig na ito. Kaya tayo pinag-iwas sa kasalanan. Minsan may mga nagsasabi ng Father, bakit pagka ako naman sipag-sipag ko naman, bakit hindi ako umuulan? Kalimitan ng dalawa lang tinatanong. Una, nagsisipag ka pa paglinggo. No? Father, minsan na ako magsipag. Magsipag ka sa linggo, ugnayan natin sa Diyos. No? Pangalawa, baka may kulang na hindi mo nababayaran. Bakit? Ugnayan natin yung sa kapwa-tao. At isa simple of the cross, pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Ang maliwanag yun, kung nagagawa natin yun, bilang pagkulo natin sa paanyaya na ipinapamanin sa atin ng buong may kapal. Hindi lang sinabi ko sa unang pagbasa, naghahanap tayo ng mamahaling pagkain. Pero sa Jesus, hindi natin tinatanggap sa iyong pagkain, pinakamasarap na pagkain sa banal na Eucharistia ay binabaliwala namin. Sayang. Isang biyaya na natin sa ipagkaloob sa atin ng Diyos. Pero yun na huwag natin kalimutan. Pinagkakaloob ng Diyos sa atin ang dami. Mula pa nung tayo ay itinyagan. At mula pa sana, mula pa ng ating pagkabata. Bakit mula ang pagkabata? Pinapakita natin. The primacy of God's grace. Niligtas tayo ng Diyos. Hindi sapagkat may ginawa ka. Ano yun? Bakit na din? Niligtas ka ng Diyos. Bakit? Pininyagan ka. Yung pagkilos natin, magpapatunay lamang. Hindi yung ba't ka tumanggap ng buhay na walang hanggan? Ay sabi mo kasi may ginawa akong mabuti. Hindi. Yung paggawa mo ng mabuti ay pagpapatunay lamang na ikaw ay pininyagan. Nagpapatotoo ka na ikaw ay pinyagan. Dapat ang unay ka din yung graciousness of God na ikaw ay ginawang anak ng Diyos ng ating Amang nasa langit.